Ang unang Timoteo 2:3 hanggang 4, na ganito po ang nakasulat. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas, ang Diyos, na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sa Biblia po, sa talatang binasa ko sa inyo, ang Panginoong Diyos pala ang may nais na ang lahat po ng uri ng tao ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Pero paano po magkakamit ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom ang tao? Nakasulat din po sa Biblia, ang Diyos ang may kalooban, magkaroon ng tao ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Hindi ka pala basta maliligtas kung hindi mo matatanggap, mauunawaan, yung tumpak na katotohanan. At hindi po lahat makapagtuturo pala. Dapat ang makarating sa tao, yun pong tumpak na katotohanan para ang tao po ay maligtas. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sino po yung daan? Patungo sa Ama, pagbabalik loob sa Ama, patungo sa buhay. Si Kristo po nagsabi, "Ako ang daan." Wala pong iba. Walang ibang shortcuts. Walang pagpipilian. Isa lang. Sabi ni Kristo, "Ako ang daan." Siya pa yung buhay, siya pa yung katotohanan. At ang katunayang walang ibang daan, ang sabi niya, sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Di po ba sabi ng Diyos, ayaw niya na ang tao'y mapahamak? Ang nais ko, magbalik loob kayo at magsisi. Pero paano magbabalik loob? Hanapin mo, sabi ng Diyos, yung pinakamabuting daan. Dumaan ka doon. Sabi ni Kristo, "Ako ang daan." Ang tanong ngayon, paano ang pagdaan kay Kristo? Sasampalataya ka lang? Yan po ang karaniwan nating napapakinggan sa iba. Diba? Accept Christ as your personal Savior. That's it. Ligtas ka na. Ganun kagaan. Sabi ng Diyos, pag nakita mo, dumaan ka. Paano pagdaan kay Kristo? Si Kristo rin po ang sasagot na ating Panginoon. Dito po sa Juan, 10:7 at 9, pansinin po ninyo ang pangungusap ng Panginoong Hesukristo. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas." Paano po ang pagdaan kay Kristo? Inulit niya, "Ako pintuang dinaraanan." Talagang siya'y pintuan at daan, nadadaanan. Pero paano po ang pagdaan kay Kristo? Sino man anyang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, maliligtas. Pagdaan mo kay Kristo bilang pintuan, makakarating ka sa loob. Loob ng ano? Loob ng kawan. Pagka nakarating ka sa loob ng kanyang kawan, siya po nangako, maliligtas ka. Alin po? Yung kawang tinutukoy, na doon po natin masusumpungan yung sumunod sa utos ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Na hanapin yung pinakamabuting daan at dumaan ka. Makakarating ka sa kawan ng Panginoon Kristo. Alin po yung kawan na tinutukoy ng Biblia? Pakinggan po ninyo, ganito naman po ang pahayag sa Aklat ng Mga Gawa ng Mga Apostol, 20, ang talata po ay 28. "Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo." Alin po ang kawan? Biblia po ang may sabi. Iglesia ni Kristo. Bakit po yun ang maliligtas? Tinubusan niya ng kanyang mahalagang dugo. Yung katubusan na kay Kristo lang. Pag walang katubusan, walang kapatawaran. Pag walang kapatawaran, wala pong kaligtasan. Ang tinubos, sabi po ng Biblia, Iglesia ni Kristo.
Nakalulungkot po, yung iba, itinuro si Kristo ang tagapagligtas. Tama po yun. Lamang, hindi itinuro ang paraan ni Kristo kung paano ililigtas ang tao. Ano itinuro ni Kristo para ang tao maligtas? Siya niya ang pintuan na dinaraanan ng kanyang mga tupa. Sino mang pumasok sa loob ng kanyang kawan, maliligtas. Ang kawan po, Biblia ang may sabi, Iglesia ni Kristo. Yan po dahilan, mga mahal po naming kaibigan, kababayan, mga televiewers, sumusubaybay sa palatuntunan ito. Kung bakit buong pagpupunyagi sa pangunguna po ng aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Kasama po ang lahat ng mga ministro at mga manggagawa, mga may tungkulin at mga kapatid sa buong daigdig kung saan man po meron ng lokal ng iglesia. Patuloy po naming ipinalalaganap ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia na ang tao para maligtas, dapat po nasa loob ng kawan ni Kristo, iglesyang tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo, Iglesia ni Kristo. Bakit po napakahalaga? Nahangarin po ng tao na maligtas sa araw ng paghuhukom. Ano po ba ang itinakda ng Diyos? Saan maninirahan ang mga taong maliligtas? Dahil kabilang po sa tunay na iglesyang itinatag ni Kristo. Pakinggan po niyo. Babasahin ko po ang nakasulat sa Isaias 65, 17 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan, at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gawa ng wagas na kaligayahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Bakit po na napakahalaga? At lubhang kailangang tayo po ay makasama sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Saan po ba itinakda ng Panginoon Diyos na manirahan ang mga mapapalad na maliligtas? Narinig po niyong pahayag ng Panginoon Diyos sa talata ng Bibliang binasa ko? Ang sabi niya, matamang bigyang pansin ito ngayon, ako'y lumilikha ng bagong langit at ng bagong lupa. Kaya pala, itong mundong ito na puno ng kasamaan, sabi ng Diyos, wawasakin niya, may ipapalit pala siya. Ano kapalit? Bago na langit, bagong lupa. Ano uri ng pamumuhay? Bago na rin po. Bakit bago? Ang sabi ng talata, wala nang ingay ng pagluha, wala nang pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Alam na alam po natin kung ano ang uri at itsura ng buhay at pamumuhay sa mundo. Bat-bat ng hilahil, bat-bat ng hirap. Mas maraming mga tao sa buong mundo naghihikahos, kawawa. Halos walang makain ng iba. Pagkatapos maaapi ka pa, walang katarungan. Pagkatapos may digmaan pa, may kaguluhan, darating pang kalamidad, magkakaroon pa ng sakit at kung ano-ano pa. Pero narinig po nyo, ang sabi ng Diyos, meron siyang nilikha, bagong langit at bagong lupa. Yun anyang ating asahan. Sapagkat nilikha niya yon, nadalisay na kasiyahan, lubos na kagalakan. Sa mundo, wala pong lubos na kagalakan. Nakangiti ka ngayon, tumatawa ka ngayon, maya-maya umiiyak ka na. Di po ba? Mga mahal po naming televiewers, mga kaibigan, at mga kababayang naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Dito sana tayo magkasama-sama, magkita-kita.
sa ipapalit ng Diyos sa mundong ito, bagong langit at bagong lupa. Pero magagawa po yan kapag tayo po sumunod sa utos ng Diyos at ni Kristo. Makarating tayo sa tunay na iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo, yan po ang iglesia ni Kristo. Sa panig natin na mga nagkapalad na, tinawag ng Diyos sa loob ng iglesia ni Kristo, mga kapatid na nakikinig, ano naman ang payo sa atin ng mga apostol na namahala noon sa iglesia nang si Kristo'y umakyat na sa langit, na ito rin po ang mayat maya, malibit, walang sawa, ipinapayo sa atin ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Pakinggan ninyo, ganito ang turo ni Apostol Pablo na namahala sa iglesia sa dako ng mga hintil noong unang siglo, sa 2:12 at 16, Filipos po. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, marapat lamang na patuloy ninyong gawin ang inyong ginagawa mula pa ng una. Nang ako ay namumuhay na kasama ninyo, namuhay kayo sa pagsunod na walang pasubali. Ngayong ako'y malayo sa inyo, ipagpatuloy ninyo ito. Mas mabuti na lalong pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong mga pagsisikap. Maging masigla kayo sa inyong pamumuhay na ligtas. Maging mapitagan kayo sa harap ng Diyos at sumunod ng walang pasubali. Kung gawin ninyo yon, magkakaroon ako ng dahilan upang magsaya ng labis sa dakilang araw na yon kapag si Kristo ay nagpakita mula sa langit, sapagkat nangangahulugan yon na lahat ng ginawa ko sa gitna ninyo ay hindi nasayang na pagsisikap. Ano po ang payo ng mga apostol noon sa lahat ng mga kaanib sa iglesia para wag masayang ang dakilang kahalalan at anuman ang mangyari dito sa mundo, makatawid sila at makarating sa pangakong kaligtasan. Ang sabi ni Apostol Pablo, marapat lamang na magpatuloy kayo mga kapatid sa ginagawa niyo mula pa ng una. Ano yung mula pa ng una? Mula nung ikaw ay maging kaanib sa iglesia. Ano yung ginagawang yun? Na namuhayan niya kayo sa pagsunod sa utos ng Diyos nang walang pasubali. Ano katumbas nung walang pasubali? Walang reserbasyon. Walang pinipili. Lahat ng utos ng Diyos. Masagasaan man ang sariling kagustuhan, masagasaan man ang sariling paniniwala, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod. Parang ang ating Panginoon Kristo, di po ba? May talata sa Biblia, sabi niya, wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.